Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday ngayon, mga kapatid. Ang atin pong pag-aaral again ay ang pagpapatuloy ng ating sinimulang series on ways to battle frustrations. Ayan. So, frustration is a common human emotion that arises when we feel our needs are not being met or when we face seemingly insurmountable problems. That is frustration. Kapag ang isang bagay na inaasahan mo, isang bagay na iyong in-expect ay hindi dumating at hindi nangyari ayon sa gusto mo, frustration ang dulot nito. So what is frustration? I-define natin ito sa mga nakalipas nating 2 araw ng pagtalakay at nakita natin na frustration is a feeling of impatience and anxiety that arises when our expectations are not met. Binanggit ko na yun kanina. Kapag hindi nangyari ang gusto natin, nadidisappoint tayo and na-frustrate po tayo. It often stems from a sense of dissatisfaction with our circumstances or the way others are behaving. So ang frustrations natin hindi lang naman dun sa sirkumstansya, hindi lang dun sa kaganapan, kung hindi kung sino ang lumikha ng sirkumstansya at ng kaganapan. Doon natin ibinubunton ang ating frustrations. Pero kung ikay Kristiyano, alam mo naman na ang lahat ng bagay ay kumikilos at nangyayari dahil may Diyos na kumikilos. Isa lang ibig sabihin kapag frustrated ka, ang paninisi ay sa Diyos. Dahil alam natin na ang gumagawa ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Amen po ba? Kaya sana bilang mga mananampalataya, alam na natin ito eh. Every time that we complain, every time that we are disappointed and frustrated, at naninisi tayo sa nangyayari sa sitwasyon, isa lang ibig sabihin, sinisisi natin ang may likha ng sitwasyon. Again, kapatid, sino ba ang may likha ng sitwasyon? Sino ba ang nagpahintulot ng mga bagay na ito na naganap? Hindi po ba ang Sovereign Lord, the Sovereign God, our Father in heaven? Kaya, sa mga araw ng pagtalakay at pagbubulay-bulay natin, sana na-realize natin na there will always be danger. A danger created by being frustrated. Kasi every time na mangyayari yung ating frustrations, hindi lang sa sirkumstansya o sa naging dahilan ng sirkumstansya ang ating pagkainis. Ganun din, naiinis tayo sa ating mga sarili, pero higit sa lahat, it is a complete rebellion towards God. This is directly, a frustration from the God of the universe. So we may question why God does not intervene in our situation or why He allows certain things to happen. At dahil doon, sinisisi natin siya. Mga kapatid, frustration is an emotional response to stress. In the context of our relationship with God, frustration can arise when we feel that our prayers are going unanswered, or when we perceive that God is not addressing our needs in the way we desire. Kaya pag meron kang mga panalangin, mga prayer request na hindi nangyayari, di ba na-frustrates ka? Ang tanong, kanino mo ina-address yung frustration? Pray ka ng pray. Minsan tuloy, ayaw mo na mag-pray kasi nga hindi nangyayari. At kung nangyari man, hindi ayon sa gusto mo. Minsan kasi, yung desire to be in control, yung desire na ikaw ang maging Panginoon ng buhay mo, yon ang nagiging cause ng maraming frustrations. And frustrations can lead to many things. It can lead to stress. It can lead to pursuing a goal that you cannot attain. And you will try to solve problem and not finding a solution. Ito yung mga tinatawag na common stressors ng buhay. And it will lead into mental health, loss of confidence, stress, anger, aggressive behavior, sometimes irritability, and even depression.
Kaya napakadelikado nito. Sa nakalipas na 2 araw ay nagbigay po ako ng ilang mga pagpapayo on how we can battle frustration. At inisa-isa po natin yun. Review tayo saglit, balik-aral. Ano-ano ba yon? Una, para daw mapagtagumpayan ang frustrations, do not take yourself so seriously. You are not that important. Natalakay ko na po ito. Ang ibig lang sabihin niyan, do not be so entitled. Huwag kang maging spoiled. Minsan, natutuwa akong hindi ko maintindihan minsan sa mga Kristiyano. Tuwan-tuwa sila kapag yung lahat ng gusto nila binibigay. Meron nga akong narinig na nagpatotoo ang sabi, spoiled na spoiled ako kay Lord. Spoiled na spoiled ako kay Lord. Lahat ng gusto ko binibigay ni Lord. At dahil doon, ang pakiramdam niya, siya ang sentro ng universe kasi lahat ibinibigay. Pero pag nakatikim ng bagay na hindi niya gusto, ano nangyayari? Parang isang batang nagtatantrum sa sulok, nagpapapadyak at nagmamaktol dahil hindi naibigay ang kanyang gusto. Ang tanong, is that maturity? Napakaraming Kristiyanong ganito. Pag may mga pagpapala, ang yabang-yabang na ipangalandakan at ikwentong, bless ako ni Lord, favored ako ni Lord, spoiled ako kay Lord. Pero mga kapatid, lahat po ng kasaysayang nabasa ko sa Biblia ay pinadaan ng Diyos sa iba't ibang mga panahon ng buhay. Kung may panahon ng pagsilang, may panahon din ng kamatayan. Kung may panahon ng pagtawa, may panahon din ng kalungkutan. Kung may panahon ng pagluluksa, may panahon din ng pagsayaw. At kung may panahon ng pagtahimik, pagsasalita, may panahon din ng pagtahimik. At sa bawat panahon na ito, may contrast. Hindi laging masaya ang buhay, hindi laging masagana ang buhay, hindi ka laging makaka-experience ng gusto mo sa mundong ito. Kagaya ng binanggit ko kahapon, yung frustrations ng buhay, minsan God's gym. God's way of exercising our faith. At minsan, ipinapaunawa ng Diyos, hoy, Ruel, hindi sa'yo umiikot ang mundo. At sa'yo, kapatid, hindi sa'yo umiikot ang mundo. Minsan, ang pakiramdam natin, tayo ang pinakamahalagang tao sa mundo. Na hindi uulan dahil meron tayong okasyon na gusto nating gawin outside at pagbibigyan tayo ni Lord dahil kinlaim natin, ating idineclare, at bilang mananampalataya, inutusan tayo ng pastor, ganun lang ang gawin mo, pagbibigyan ka ni Lord. Usong-uso ang ganitong mga katuruan ngayon. Usong-uso ang mga teaching na you can ask God whatever you want. Kaya ano nangyayari? Napupuno ang mundo, maging ang Christian religion, ng mga conceited, entitled, mga undisciplined, at mga spoiled na mananampalataya. Hindi ang Diyos ang nag-spoiled, kung hindi yung mga pastor na palpak ang teolohiya at mali ang pagtanaw sa soberenya ng Diyos. Kaya kung kabilang ka rito, kapatid, sa mga spoiled na Kristiyano, na akala mo lahat ng bagay mahihingi mo sa Diyos at ibibigay sa iyo, nagkakamali ka ng doktrina. Si Pablo nga, naglupasay na sa Diyos 3 beses, tumatangis para tanggalin ang tinik sa laman, hindi inalis ng Diyos. Anong ibig sabihin? Mas spoiled ka kaysa kay Apostol Pablo? Na may tinik sa laman na hanggang sa kanyang kamatayan, hindi inalis? Sablay ang mga kaisipan. Kaya para wag kang ma-frustrate sa buhay mo, do not take yourself so seriously. You are not that important. Amen? Kaya ko lang naman inilagay ito para wag nating tingnan ang ating sariling mas mataas kesa sa iba. Amen? Ano ba sabi ni Apostol Pablo? Philippians 2:3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, listen to this. In humility,
Value others above yourself. So, pinapaalala sa atin ni Pablo, huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ang dapat gawin, yung iba ang itaas mo. I-value mo yung iba para naman bumaba ka. Maging si John ang sabi, I must decrease so that he might increase. Amen? Natalakay ko na yan. Pangalawa, tell yourself a different story. Sa lahat ng pangyayari sa mundo, may kwento. Ang problema, interesado lang tayo sa kwento natin. At madalas, ang kwento natin walang kwenta dahil hindi totoo. Pag may pangyayari, do you consider the story of the other people's life? Or ikaw lang? Pag ikaw nagmamadali at kailangan mo makarating sa pupuntahan mo at umovertake ka, binibigyan mo ng katwiran ng sarili mo, malilate na kasi ako, kaya kailangan kong gawin pasensya na. You offer grace to yourself. Kahit na nga minsan mali ka na kahit minsan may nagawa kang kasalanan, ano sasabihin mo? Pasensya na, kasi kailangan ko lang gawin yun Nangangatwiran tayo, binibigyan natin ng biyaya ang ating mga sarili, madali nating patawarin ang ating mga sarili kahit mali na tayo. Ang tanong, ginagawa rin ba natin to sa iba? Pag ikaw ay kinat, in-overtake, o sa pila ng cart doon sa grocery, biglang may sumingit, do you tell yourself a different story? O yung istorya lang ng sarili mong gusto mong pakinggan, na nagsasabing, bastos to, bakit ka sumingit? Wala kang karapatang singitan ako. Or, you are telling yourself a different story, na sinasabi mong, pagpasensya ka muna. Baka may anak na naiwanan, nagmamadali, kailangan niyang makauwi agad. O kaya naman, baka may emergency. Tell yourself a different story. Makakaiwas kang ma-frustrate. Amen? No, anyway, yung mga example niyan, natalakay ko na ng mga nakalipas na araw. Pangatlo, be changed by difficulties, not controlled by them. Ang mga difficulties ng buhay may tinutupad na layunin at ang layunin niyan ay baguhin tayo. Pero ang malungkot, kinokontrol tayo ng circumstances instead of being changed by it. Yung mga exercise na ginagawa natin, sa simula, puro hirap hindi po ba? Karanas na ho ba kayong mag-exercise ng mag-exercise, mag-jogging ng mag-jogging, mag-walking ng mag-walking? Parang walang nangyayari. Parang puro hirap lang, hindi po ba? Totoo po yun. Pero yung mga hirap na yan na dinadanas ninyo sa pag-ehersisyo ay binabago ang metabolismo mo, binabago ang muscle form, binabago ang katawan mo. Later, did you know na may epekto pala? Kaya yung mga mahihirap na karanasan, the same, binabago tayo. Hindi dapat tayo kontrolin ng mga pangit at mahihirap na circumstances na ito. In the end, what controls me, events or circumstances or even the truth, change us. Now, the question is, what controls me? What events and circumstances controls me? Kapag merong kumokontrol sa'yo, isa lang ibig sabihin, na paghaharian ka ng mga ito. Are you controlled by circumstances? Na kapag may nangyari, wala ka na, nawawala ka na sa natural mo. Ito yung katwiran madalas kapag dumating na dun sa mga padalos-dalos na desisyon Ano madalas natin narinig? Itinulak lang ako. May narinig akong tinig. Si Satanas yun, tinulak ako. Pero in essence, pati si Satanas dinadamay natin sa mga bagay na ginagawa natin. Ginagamit natin siyang scapegoat. Tandaan po natin mga kapatid, anumang bagay na kumokontrol sa atin, madalas ito ang ating Panginoon. Kaya, sino ang iyong Panginoon? Is my attitude being determined by circumstances
by actions, or by other people, or by the unchangeable person of Christ. Kaya kung merong mga may hirap na sirkumstansya ng buhay, huwag mong hayaang kontrolin ka nito. Hayaan mong baguhin ka nito. Again, ulitin ko, frustrations are like God's gym. Without exercise, you will stay weak. And without harder exercise, you will never grow stronger. Amen? Pangapat, address even your smallest reaction. Minsan mga kapatid, madali naman tayong tumugon. What if you only get frustrated or angry over little things? Anong nagiging epekto ng maliliit na bagay? Katuwiran nyo siguro, naku, nagre-react lang naman ako, maliliit na bagay, huwag mo nang pansinin. Pero alam nyo po mga kapatid, yung maliliit na bagay, ang pinagmumula ng malaki. Kagaya nga ng sinabi sa aklat ng Salmo sa Salmo ni David ni Solomon Songs of Solomon chapter 2 verse 15. Huwag mong hayaan yung mga maliliit na facts ay magpakalat-kalat sa iyong vineyard. Kasi kahit maliliit yan, kayang wasakin yan ang kabuuan ng iyong vineyard. Songs of Solomon chapter 2 verse 15. Sabi nga when I am provoked and frustrations comes out, it only reveals one thing. It reveals the heart of the person. It reveals my heart. Hindi mo naman daw kailangang halukayin ang puso ng tao para malaman mo kung ano laman nito Kailangan mo lang gulatin. Kailangan mo lang gulatin. Malalaman mo kung ano laman ng puso. Lalabas ito sa kanyang bibig. If my heart is ruled by the peace of Christ, then peacefulness will come out of me. If my heart is ruled and full of anger, anger will come out. If our heart is ruled and full of frustration, then frustrations will come out. Tandaan po ninyo, kung ang laman ng baso ay matamis, walang lalabas na tubig na mapait. Amen? Ang basong may lamang tubig na matamis, kalugin mo man, walang lalabas na tubig na mapait. Ang nakakalungkot, tayo bilang mga Kristiyano, sabi natin, pinananahan tayo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo nananahan sa atin, pero pag nakalug tayo, ang lumalabas, hindi na bunga ng Espiritu Santo, kundi bunga ng laman. Amen? Panlima, add 50% margin to your plans. Ang cause ng most of our frustrations, again, ay ang desire natin to be in control. We are in control of our plans, of our time, of our resources, and everything. We want to be in control. Ang problema, sa kakokontrol natin ang kakokontrol, we give our 100% margin. No room for error. Ganun tayo Pero pag yung ating plano ay binago ng Diyos, katulad ng sinasabi sa aklat ng Kawikaan, tayo ang nagpaplano pero ang nagpapatupad ay Diyos, ano nangyayari? Nagagalit tayo sa Diyos dahil binago niya ang plano natin. Diba sabi nga sa Santiago huwag niyo ipagyabang yung bukas. Huwag niyo sabihin na bukas pupunta kami sa lugar na yon, magnenegosyo kami sa lugar na yon, etc. etc. Dahil wala naman tayong kasiguruhan sa mangyayari bukas. Sino ang makakasiguro na meron pang bukas? Kaya ang sabi ni Santiago, dapat gawin ninyo at sabihin ninyo kung kalooban ng Diyos. If it is the will of God, that will happen. Kaso, pag tayo nagplano sa buhay natin, walang margin of error. Walang margin for error. We want it to happen according to our own plans. Ang problema, hindi naman laging ganun. I set myself up for failure and frustration when I don't schedule margin into my life. Yun ang katotohanan mga kapatid. Kahit anong galing mo,
Kahit anong husay mo, merong isang nagpapatupad ng lahat ng bagay at siya ang masusunod. Hindi tayo. Kaya adding margin also helps my family or my life and my family and my relationship kasi nagkakaroon ako ng pagkakataong mag-adjust. Amen? Kasi nga calm is contagious. Yung poor planning, over planning, or delayed planning always sets me up for frustrations. Poor planning on my part does not constitute an emergency for everyone else or the right to be frustrated. Tama naman sabi nga ni Maxwell failing to plan is a plan to fail. And frustration is sure to follow if you fail to plan. Pero tandaan mo kapatid, kapag nagplano ka, leave a room for adjustment and a margin for change. Tama? Halimbawa, may lakad ka, may pupuntahan ka, kailangan 7 nandun ka. Di umalis ka ng 6. Hindi lang yung travel time, kung hindi maging yung opportunity na makapag-prepare pa doon sa pupuntahan mo, isama mo sa yung plano. Bakit tayo frustrated? Ang call time mo alas 6, umalis ka 5:45, 15 minutes. Na-traffic ka lang konti, late ka na. Di frustrated ka na. Ngayon, saan mo isisisi yung pagka-late mo? Dahil yung stoplight laging pula? Dahil yung stoplight hindi agad umayon sa gusto mo? Sisisihin mo yung city dahil hindi maganda yung stoplight? O kaya may stoplight na hindi gumagana? But if you leave margin for your plans, hindi makaka-adjust ka. Ako po mga kapatid, kapag speaker ako, dumarating po talaga ako ng maaga. Minsan, mas maaga pa ako dun sa nagbubukas ng simbahan. Last week, speaker po ako sa East Winnipeg. Dumating po ako, nagpa-practice pa yung band ng East Winnipeg. Kasi gusto ko munang ma-feel yung area. Tingnan kung anong mga pwede kong i-adjust. Gumagana ba yung kanilang clicker ng PowerPoint? Kinakausap ko yung mga dinadatnan ko doon. Nakakagaang sa kalooban ko na magpapahayag na mensahe, at least connected ako doon sa ilang mga taong dinatnan ko doon. Pero kung pupunta ka, naghahabol ka ng oras, lahat isisisi mo at mafo-frustrate ka. Kaya kapatid, ano yung mga binabalak, plano mo sa buhay, ano pa yung mga bagay na gusto mong gawin? Alam naman natin, Diyos ang magpapatupad niyan, pero sa mga plano mo, add 50% margin. Amen? Ngayon, pang-anim, forgive. Tandaan ninyo, our past doesn't affect us. Rather, our current thoughts about the past affect us. Yung nakalipas, tapos na yun. Hindi ka na magagalaw nun. Yung mga nangyari nung nakalipas, tapos na yun. Hindi ka na pwedeng salingin nun. Pero tandaan po ninyo, yung ala-ala noong nakalipas na yon, pwede pang baguhin ang iyong circumstances ngayon. Bakit tayo naapektuhan sa nangyari kahapon? Tapos na yon, kahapon pa yon. Kasi yung ala-ala ng kahapon, sariwa pa ngayon. At hanggat hindi tayo nakaka-move on sa ala-ala nun, patuloy na maaapektuhan tayo sa kaganapan kahapon. Tawag doon, hindi maka-move on. So para yung bagay na nangyari kahapon ay wag nang makaapekto ngayon, kung nagdulot ito ng sakit, magpatawad. Kung nagdulot ito ng frustrations, magpatawad. Kung nagdulot ito ng guilt, humingi ng tawad. Amen? Kasi hindi ka matatapos sa problema ng kahapon, and you will always feel guilty and affected by that past kung hindi na settle ang mga damdamin sa bagay na yon. Sabi po ni John MacArthur, I am convinced that multitudes of Christians who suffer from stress, depression, discouragement,
relationship problem, and all sort of other hardship experience, these things happens because of a refusal to forgive. Kung meron kang frustrations ngayon, kapatid, kung meron kang sama ng loob ngayon, kung meron kang galit ngayon, para kang may hawak na baril na nakakasa pero nakatutok sa iyong ulo at hindi sa iyong kalaban. Na anytime magkamali ka, makakalabit mo, sabog ang buhay mo. Konting-konti lang na frustrations matitrigger at sasabog ka. When frustrations bubbles up to the top, something is under the surface. Amen? Kapag pumutok ang bulkan, merong nag-aalborotong lava sa ilalim. Ganun din sa atin. Kapag sumabog ang circumstances, pinanggalingan nun ay ang ating mga puso. Maaaring ito ay bunga ng hindi pagpapatawad. Amen? Ayan. So, yan yung ating recap. Punta na tayo ngayon. 26 minutes on recap. Punta na po tayo sa huling bahagi, number 7. Keep close watch on yourself. Para daw hindi ka ma-frustrate, bantayan mo dikit ang iyong sarili. Alam niyo mga kapatid, ang basketball na ipapanalo hindi lang naman sa score. Hindi lang naman sa offense, sa offensive, or offensiveness ng team. Ang basketball na ipapanalo rin saan? Sa depensa. Kapag yung kalaban ay napigilan mong makascore, no? Sabi nga, a great offense started with a great defense. Kapag napigilan mo na makascore ang kalaban, malaki ang tsansa na ikaw yung makascore at ikaw yung manalo. Sabi po sa ating payo, para mapagtagumpayan ng frustrations, bantayan mo ang iyong sarili na huwag makascore ang frustrations. Sabi nga, your mind and body are so tightly connected. One of the most effective ways to understand your emotions as they are happening is to learn how to spot the physical changes that accompany your emotions. Alam mo kapatid, pag naiinis ka na, tama? Alam mo kung kailan ka malapit ng magmura. Alam mo kung kailan malapit ka ng sumigaw. Alam mo kung kailan malapit ka ng magalit at magwala. Dahil kung hindi mo yun alam, ay ipapa-mental hospital ka na dapat. Wala ka na sa sarili kung hindi mo yun alam. Kaya hindi natin pwedeng sabihin at ikatwiran, hindi ko kasi alam ang nangyari. Ang madalas nating naririnig, nadala kasi ako ng aking emosyon. Natalo kasi ako ng aking damdamin. Yun ang totoo, hindi po ba? So anong dapat nating gawin? Kapatid, simple, basic. Keep close watch on yourself. Bantayan, hanapin, at unawain ang ating mga emosyon. Our body language offers an unfiltered view of our heart. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung galaw ng ating mga katawan ay reaksyon ng nangyayari sa ating puso. Yung postures, yung mannerisms, it shows what we are thinking. Pagbalisa ka, hindi mo ba napapansin pagbalisa ka, wala kang tigil ng lakad. You are walking back and forth, balisa ka eh. Nahalata tuloy, huy, bakit ba? Ano bang iniisip mo? Di ba yung mga tao sa paligid natin? You are acting differently than normal. Kapag frustrated tayo, aminin man natin, hindi, napapasuntok tayo eh. O minsan napapamura, dinuduro, binibigyan ng gitnang daliri. Di ba? Yun yung mga signs ng frustrated.
Okay, naghahamon na ng away. So identifying body language and read a couple of good books or materials about body language can help. Para sa akin, no, ako mismo, this was like learning a new language to better understand myself and others. So pag naintindihan mo yung sarili mo, minsan hindi mo na kailangan intindihin yung iba. Kasi alam mo na sa sarili mo. Pag naintindihan mo yung sarili mo on how you react, ganun din maiintindihan mo yung iba. Makakaiwas ka tuloy sa away. Makakaiwas ka sa gulo. Kasi ang nangyari, pag frustrated ka, tapos pinatulan mo yung iba, pala may frustrations din yon, at nag-react katulad ng reaction mo, uuwi kayo sa buntalan, sigawan, and worst, patayan. When we finally recognize that our body language and tone of voice are an accurate picture of our heart, we began to take them seriously. Tama? Kasi yung mga reaksyon natin, yung galaw natin, ang ating mga boses at paano ginagamit, most of the time connected to what is in the heart. Ang sabi po ng Proverbs 16:30, pakinggan nyo to. Sabi diyan, whoever winks with their eye is plotting perversity. Whoever purses their lips is bent on evil. Tagalogin nga natin yan. Ang sabi, mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at pakindat-kindat pagkatiyak na meron siyang masamang binabalak. Ano sinasabi ng kawikaan dito? Yung reaction na nangyayari sa labas, ito ang dikta ng puso. Kung pakindat-kindat mga kapatid at may Bell's palsy, unawain natin yon. Kaya naman pala pakindat-kindat kasi involuntary yung kanyang mata ay pakindat-kindat. May Bell's palsy, di ba ganon? Pero kung kumikindat na alam ninyong kinikindatan ka, meron niyang ibang kahulugan, ang sabi ng Biblia, may masamayang binabalak. Dahil iyon ang nasa loob ng puso. Kaya kapatid, lahat ng nagagawa mo, lahat ng nangyayari sa iyo, lahat ng reaction mo, kung ito'y hindi involuntary, na bunga ng sakit, lahat ng ito bunga ng laman ng puso. Aminin nyo man o hindi. Tama? Yung sumisipol, yung catcalling, ano? Sa atin sa Pilipinas, yung mga sipol na yun, may kahulugan eh. Yung mga lalaki, may dumaang babae tapos sumipol. Ano ibig sabihin nun? Yun po'y walang lengguwahe. Yun po'y walang salita. Pero may kahulugan. At ang kahulugan ng sipol na yon, saan ang galing? Sa puso noong sumipol. Katulad din yan ng pakindat-kindat, tiyak, merong masamang binabalak. Ang sabi ng Bible. Kaya kung ano man yung reaksyon natin, galaw ng kamay, mata, bibig, paa, katawan at kung ano pa mang parte, bantayan mo. Kasi nagmumula yan sa kung ano ang gusto ng puso. Walang nanuntok sa mukha ng isang tao na dugo yung mukha ng tao dahil sa suntok dahil nasiyahan at natuwa. O kinagigiliwan yung tao, oy, giliw na giliw ako sa'yo, tuwan-tuwa ako sa'yo. Walang ganon. Basically, ang dahilan doon, ano? Frustrated ako sa'yo, galit ako sa'yo, hindi kita gusto, di ba? Wala naman hong yumakap ng buong giliw at buong higpit na ang laman ng puso ay galit na galit ako sa'yo, inis ako sa'yo, at hahalikan ka pa, hindi ako natutuwa sa'yo. Walang ganon. Kung meron man, kaipokritohan yon. Yun yung mga sinasabing nakayaka pero nakasaksak sa likod ang balaraw. Pero yung totoo na tao, kung anong nasa puso, ito ang lalabas. Ito ang makikita at maririnig sa kanya. Pangwalong paraan to battle our frustrations is to breathe deeply and be slow
to speak. If I am angry or frustrated, it is better to talk to God first rather than burning bridges with my words, whether spoken or written. Bago ka magsalita, mag-post ng isang bagay sa Facebook o sa social media, huminga ka muna ng malalim. At ang the best na gawin, makipag-usap ka muna sa Diyos. Importante itong gawin ng isang mananampalataya. Before sending an email, before sending a messenger message on Facebook, or post on Instagram or Twitter, manalangin ka muna. Pagkatapos kung naisulat mo na, na-type mo na, i-proofread mo muna. At kung may magagawa ka, ipa-proofread mo sa iba. Kasi, sa totoo lang, pag na-post, hindi mo na yan mabubura. Lalo kung iyan ay nabasa na. Tanggalin mo man yan sa Facebook, alisin mo man yan sa social media, kapag nalaman na ng taong pinatutungkulan mo ng sermon o ng message o ng mensaheng ipinost mo, hindi na yan mabubura sa kanyang isipan. Kaya pag frustrated ka, take it slow. Breathe deeply. Sabi ni James 1:19-20, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires." Amen? Our emotions can cloud our thinking. Kaya, huwag padalos-dalos. Sabi ng Ecclesiastes 5:2, "Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth. So let your words be few." Ano pong ibig sabihin yan? God is in heaven and we are on earth. Dahil ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito, alam ng Diyos ang nangyayari sa lahat ng ito. Walang naitatago. Wala tayong maitatago sa Diyos. Sabi ng Kawikaan 29:20, "Do you see someone who speaks in haste? There is more hope for a fool than for them." Nakarinig na ba kayo ng mga taong mabilis magsalita, padalos-dalos magsalita? Mas may pag-asa pa ang mangmang kesa sa kanila. Mga kapatid, wisdom begins when we listen more and talk less. In context, this sort of listening starts by paying attention to what God has said in His Word. Amen? Ayan. And next, panghuli na po ito, number 9, do not rob people of their problems. Bawat tao may kanya-kanyang problema. Tama? Pero huwag kang mang-agaw ng problema ng iba. Ano ibig ko sabihin? May mga tao, di naman niya problema, pinoproblema niya. Tanong, kung frustrated ka ngayon, no? Meron bang reason para ka ma-frustrate? Kung may problema ka ngayon, at ang pinoproblema mo ngayon ay problema ng iba, wala ka dapat problema. Pero ang hilig-hilig nating makikisali sa hindi natin problema at problema ng iba. Kaya nadidisappoint ka. Away ng iba, nakikiaway ka. Nakikisaw-saw ka. Ang tawag nga sa mga ganitong mga tao, mga marites eh. Ang hilig makisali sa ano ang latest. Alam niyo po mga kapatid, sometimes we are frustrated with the decisions of our kids, family,
friends, church members, or co-workers. But when we allow others' actions to affect us by frustrating us, we become the real problem. Tama? In such a case, ano nangyayari? We are taking their problems from them and internalizing it in frustration as our own. Instead, we must let them own their own problems. Pastor, hindi mo maaalis sa akin yung problema ng anak ko, nagiging problema ko rin. Opo naman. Pero alam niyo po ba, hindi niyo ba naisip, kaya pinayagan ng Diyos yung problema ng anak mo kasi hinuhubog ng Diyos yung anak mo para mag-mature. At pag napagtagumpayan ng anak mo ang problema niya, para na rin sa kanyang pagkatuto yun. Kaya wag tayong laging nakasangga, wag tayong mang-spoiled, wag tayong laging nakasalo kasi hindi natin sila tinuturuang lumago. Tama? Paano matututunan ng anak mo na masamang mangutang kung bayad ka ng bayad sa utang ng anak mo? Kung kailangan niyang makulong sa pangungutang at ikulong at idemanda dahil sa kauutang niya, let it be. Dahil sa pamamagitan nun, matututo siya kung gaano kahirap ang gumawa ng pangungutang ng walang pambayad. Amen? Sasabihin po siguro ng mga nanay, Pastor, hindi ka kasi naging nanay. Sa amin lumabas yan. At 9 months na dala-dala namin yan sa aming tiyan. Iba magmahal ang nanay kesa sa tatay. Hindi po ako makikipagtalo doon. Hindi po ako makikipagtalo. Pero hindi nyo po pwedeng hatulan na kaming mga tatay ay hindi rin marunong magmahal. Siguro lang may paraan kami kung papaano ipakita ang pagmamahal iba kaysa sa mga nanay. Kasi ang mga nanay, aminin man ninyo o hindi, madalas konsentidor kayo. Pag pinapalo ng tatay yung anak, nanay ang tagasangga, kakampi. Sino ang kontrabida? Di yung namalo. Kanino galit yung bata? Dito sa namalo. Pag magdidisiplina, dalawa kayo na umangkin ng disiplina. Dahil itong mga bagay na ito makapagtuturo sa inyong anak ng pag-intindi na kailangan disiplinahin ng anak dahil ito sa pagmamahal. Maging ang Diyos, ito ang sinasabi, hindi po ba sa Hebrews chapter 12? Pinapalo naman ng Diyos ang itinuturing niyang anak at pinaparusahan para ituwid. Ngayon, pag nagkakaproblema ang mga anak ninyo, ayos lang na umalalay tayo. Pero wag niyong akuin ang akuin. Ang problema nila, lalo't alam nating ang Diyos ang nagbigay nito para ito sa kanilang pagtibay. Amen? Mapofrustrate ka lang sa kasasangga ng kasasangga kasi inaangkin mo ang problemang hindi sa iyo. Ganon din sa lahat ng aspeto. Sa trabaho, co-workers, sa church, ganon din. Sa mga kaibigan, sa pamilya, at sa ating mga anak. When we do not allow others to face the natural consequences of their actions, we are reinforcing their habit by withholding discomfort or pain. Bilang leader nga, bilang tagapanguna, bilang pastor, it is not what you preach, it is what you tolerate. Amen? Sabi nga yung poor performance at pinayagan mo, magiging norm at bagong standard. Halimbawa, yung anak mo, matanda na, may hindi mo man lang mautusan, hindi man lang makapaghugas ng pinagkainan, hindi man lang marunong maglinis ng kanyang kwarto,
at ikaw pa rin ang laging sumasangga, gumagawa ng mga bagay nito, ano nangyayari? Tatanggapin ng mga batang ito na yung kanilang asal at ang kanilang mga ginagawa ay normal. At ito ang magiging standard nila sa kanilang mga buhay. Kaya lumalaki, tumatanda, nga. Hindi na natuto dahil lagi silang sinasangga, sinasalo. Amen? Sabi po ng Kawikaan 19:18-19, discipline your children, for in that there is hope. Disiplinahin nyo ang inyong mga anak dahil doon merong pag-asa. Do not be a willing party to their death. A hot-tempered person must pay the penalty. Rescue them and you will have to do it again. Ang ganda sana niya sa Tagalog. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Makinig po kayo sa verse 19. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo. Mapayuhan mo mang minsan, patuloy pa ding manggugulo. Bakit mahalaga? Bakit mahalaga ang bagay na ito? Mga kapatid, when trials and problems come, they are opportunities to show that God is powerful and trustworthy. Amen? If we respond with frustration or anger, we make God seem small and weak and make ourselves look important. Our reactions to trials reveal what we most value. Ngayon, ang tanong, do we value our comfort? Or is it our aim to value Christ or magnify Christ? When people watch our reactions to problems, what do they see? Kapag ginulat ka, narinig ng gumulat sa iyo ang reaksyon mo, anong maririnig nila? Anong makikita nila? May they see someone confidently trusting God's plan and joyfully submitted to His commands. Panghuli ang sabi po ni Pedro, at sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa sa inyo. Amen? Sa Ingles, but even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Amen? So, yan po ang siyam. Nakasiyam po tayo na ways on how to battle our frustrations. Ito na po ang katapusan. Bukas po, maaaring hindi po ako makapag-TNP tomorrow. Meron po akong mahalagang gagawin, mga kapatid. Ngayon pa lamang po ay nagpapaalam ako sa inyo. Dalangin po ng aking puso na pagpalain kayo for the rest of the week. Magkita-kita na lang po tayo sa Monday uli. Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Mag-ingat po kayo. God bless everyone.